The presence that transform. Whose presence transform us? It is the presence of God. Amen. It is in the truth that God with us, God within us, and God among us. Amen. Asa atin ang Diyos. The presence of God is one of the most beautiful and profound realities of Christian life. Kasi totoo yun. Walang saysay ang Kristiyanong pamumuhay kung wala ang presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay gumagalaw. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. God is not distant or absent. Kahit mukha siyang malayo, minsan. Kahit mukha siyang wala. Kahit mukha siyang natutulog, God is not distant or absent. What is the meaning of Emmanuel? God with us. Nasa atin ang Diyos. Yet His presence reveals itself in different ways. May iba-iba siyang pamamaraan ng kanyang pagpaparamdam, pagpapakita, pagsasabuhay ng kanyang sarili. Let's talk about the threefold presence of God. So sabi po dyan, He is omnipresent. Ano yung omnipresent? Feeling all of creation. Buhay ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Kahit saan nandun siya. He is indwelling, living within the hearts of believers. He is manifest, revealing Himself in special, tangible ways. Saint Faustina lived with an acute awareness of God's nearness. Ramdam niya yan. Iyan ang naging buhay ni Saint Faustina. And in her diary, she described encounters with each of these modes of presence. Naramdaman ni Santa Faustina na napakalapit pala ng Diyos. Threefold. So, una, sabi ko, He is omnipresent. Sabi sa Psalm 139, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Wala. Kahit saan tayo pumunta, nandoon ang Diyos. Walang lugar sa mundo na wala ang Diyos. It is the belief that God is present everywhere simultaneously. Hindi pwedeng na kay Sister Melds lang ang Diyos. Wala siya kay Sister Bernadette. Absent. Lahat ng pagkakataon, sabay-sabay, present ang Diyos sa ating buhay. This concept applies to everyone, whether they are believers or not. Present siya sa buhay mo. Sabi po ni Saint Faustina, she wrote in her diary 24, do what you want with me. I will never leave you because you are the source of life. Si Saint Faustina, isang umaga, naghahanda na siya sa kanyang pagdarasal. She puts herself in the presence of God. So kailan yun lagi present ang Diyos na mararamdaman mo siya kapag tayo ay nagdadasal. So nandun si Santa Faustina, naghahanda na siya. Bigla siyang pinasok ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Naramdaman ba natin minsan magdadasal na tayo, tapos parang ang bigat ng pakiramdam ko, parang hindi ko kayang magdasal, parang ayokong magdasal. At si Santa Faustina sa Diary 24, binalot siya ng kadiliman. On that moment, na daily siyang nagdadasal. Pero yung moment na yun, bigla siyang hindi niya makita ang Diyos, sobrang hina. So nilalabanan niya, hanggang tanghali, nilalabanan niya, pero hindi niya kaya. So pumasok siya sa kanyang kwarto at doon siya nag-iiyak. Hindi niya inabot yung kama, bumagsak siya sa sahig. Sa sobrang kahinaan ni Santa Faustina, hindi siya makabangon pabalik sa kama. Iyak siya ng iyak kasi hindi niya maramdaman ang presensya ng Diyos. Nawawalan siya ng pag-asa. Inabutan siya ng madre sa ganung posisyon. Nakalugmok siya sa simento. Gustong-gusto niyang bumangon, pero wala siyang lakas. Gusto niyang puntahan yung kanyang Mother Superior, pero wala siyang lakas. Yung madre na nakita sa kanya ang tumawag sa Mother Superior. Pinuntahan siya ng kanyang Mother Superior, at alam niyo ang inutos ng Mother Superior, in the name of the holy obedience, get up. Pagkasabi nun, si Santa Faustina, biglang tumayo. Parang may power yung pagkakasabi ng Mother Superior. Biglang bumalik yung lakas niya. And then nagulat siya, anong nangyari? May nagpaalala sa kanya, holy obedience. In the name of holy obedience, get up. Inexplain niya yung nangyari sa Mother Superior niya. And then sa Mother Superior sabi niya, magpatuloy ka sa gawain mo. Nagpatuloy siya na parang walang nangyari. At ang sabi niya po dyan, no? Do what you want with me. I will never leave you because you are the source of my life. To live aware of God's omnipresence is to live without fear or loneliness. Even in suffering, God is there. Amen? Next, sa indwelling presence, believer lang. So sabi po dyan, 1 Corinthians chapter 3:16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in yours? Ikaw daw ay tabernakulo ng Diyos. Sabi sa Diary 13:02, my heart is a living tabernacle in which the living host is reserved.
I have never sought God in some far-off place, but within myself. Yung indwelling presence ni God, nararamdaman ni Santa Faustina every time he receives communion. Tanong, nararamdaman ba natin ang Diyos every time we receive communion? A vivid and clearly felt presence of God continues in my soul. Tuwan-tuwa si Santa Faustina. Kasi alam niyang kasama niya ang Diyos. Pero dapat handa ka. Indwelling presence of God, hindi yan pwede sa maruming tabernakulo. Anong ibig sabihin? Dapat we are in the state of grace. Ano yung state of grace? We go to confession, we receive the communion. Kanina sabi ko nga po sa inyo, yung omnipresence, present siya sa lahat. But indwelling presence, ikaw na believer ang makakaramdam. Ikaw na baptize. Ikaw na nasa state of grace. Amen? Saan pa natin mararamdaman yung indwelling presence of God? Live in interior silence and purity of heart. Ano pa yung isang fold ng kanyang pagpapakaramdam, pagpapakita, His presence is the manifest presence. He is manifest. Siyempre, kailangan maramdaman naman natin ang Diyos na buhay. Nagpapakita, nagpaparamdam. So sabi po sa Zephaniah chapter 3 verse 17, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. The one who received Jesus is the one who carries Jesus. Whenever you are in one place, God is present. Amen? Sabi nga po ni Saint Faustina in her diary 318, I often feel God's presence after Holy Communion in a special and tangible way. I know God is in my heart. Kaya love na love ni Saint Faustina ang communion. Kaya hindi niya yan minimiss. Kaya nga po nung may sakit na siya, an angel bring communion to her. I'm blessed, no? Sabi po sa Diary 512, ano pa yung tangible presence ni God sa buhay ni Saint Faustina? The day of the renewal of vows, so magre-renew na siya ng vows, the presence of God flooded my soul. Ramdam na ramdam yun ni Santa Faustina. During Holy Mass, I saw Jesus. Ganito nagpakita ang Diyos sa kanya. During Holy Mass. At ang sabi sa kanya, you are my great joy. Your love and your humility make me live the heavenly throne and unite myself with you. Perfect. Ang sweet ni Lord sa taong nagmamahal talaga sa Kanya. Sabihan ka ba naman, you are my great joy? Gustong-gusto nga nating pasayahin ng Diyos. Diary 235, the presence of God will help my sacrifice to be perfect and pure. Nahihirapan na ba tayo? Don't worry, may pupuntahan yan. Nabibigatan na ba tayo? Don't worry. Mas mabigat, mas maganda. Kasi piniperfect, tsaka pinupurify ni Lord. Si Saint Faustina, sa presence ng Panginoon, meron siyang ni-request na, sabi niya po, mayroong magsusuicide na kaluluwa. Kinausap niya si God in her prayer, give me pain, give me suffering to save that soul. Alam mo, ginawa ni Jesus? Binigyan siya ng sakit na that day, hindi niya malaman kung saan galing yung sakit. Napakasakit. Ubod ng sakit. Hirap na hirap siya. Alam niyo kung ano nangyari doon sa kaluluwa? Hindi siya nagpakamatay. At ang sabi ng Diyos sa kanya, salamat sa iyong paghihirap. Sa Diary 18:14, sabi niya, the presence of God penetrates my heart as a ray from the sun penetrates crystal. At the moment when I receive God, all my being is steeped in Him. Kapag ni-receive natin ang Panginoon, tulunurin niya tayo sa kanyang grasya at awa. Saint Faustina life teaches us to be aware of God's presence in all its form. Omnipresent, God surrounds us in creation. Indwelling presence, God lives within our souls in grace. Manifest, God sometimes reveals Himself in love and mercy. To live before His presence is to live heaven on earth. Let us, like Saint Faustina, cultivate an awareness of God's constant nearness. Tayo na nakareceive ng awa ng Diyos. Maging awa tayo sa kapwa. Tayo na nakararamdaman ng presensya ng Diyos. Maging presensya tayo ng Diyos sa kapwa. Tandaan natin, hanggat tinatanggap natin ang banal na komunyon, dapat lalo tayong nagbabago. Because God's presence is in us.